so far as the war on crime is concerned here in our country. Anong ibig sabihin nito? So kung wala pong proceedings po sa korte, sa pre-trial chamber, may trial chamber, meron din yan, appeals chamber po yung ICC. Kung wala pong proceeding doon, so wala na sanang exception. Wala na talagang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Pero hindi natin maiintindihan bakit yung pang ating mga otoridades ang mas may interest na magkaroon ng jurisdiction yung ICC dito sa ating sa ating bansa, no? Siguro meron sila mga political agenda dito, no? Kaya ang akin laman pong ini-insist na since wala nang jurisdiction yung ICC dito, meron naman tayong korte. Kung may mga kasong gusto i-file against kay President Rodrigo Duterte, buhay po ang ating prosecutor's office. Buhay po ang ating korte. Ang tawag nga niyan, complementarity principle under the international law. Dapat i-exhaust muna ang domestic remedies dito kasi ang ICC is a court of last resort, no? Ang ginawa ngayon, parang nagiging first resort na ang ICC. Mali na mali po, no? Tama ba ito? Hindi po ito tama. Kaya nga po, yung ating mga lawyers, kasi dinala na talaga siya doon. Ipatuloy natin yung kaso natin dito, no? Kasi parang kidnapping po ang nangyayari eh. Oh. Kasi granting for the sake of argument. Pasensyahan na ninyo kasi ako po ay law professor. Minsan sige ko in English, no? Makalimot ko nga Bisaya man day tangdag ko, no? Ang rule sana, under Rule 59, Section 2, ang gagawin is, kung merong arrest warrant yung ICC, yung tao pong may kaso ay dapat idulog muna sa competent local authority para yung competent local authority, yung korte po, idetermina kung valido ba talaga yung warrant. Kung sinunod ba yung karapatang pantao ng akusado. Hindi po ito ginawa. Dire-diretso na para kung meron nga kayong, di ba, decree of divorce galing Japan. Kung meron kayong decree of divorce galing sa ibang bansa, di ba ipaproba mo muna dito sa regional trial court, no? Bago yan may epekto dito sa ating republika. Yun din sana ang ginawa doon kung totoo yung warrant of arrest na hindi ko nga nakita yung hard copy eh. Oh. So dapat i-subject muna yung tao to the jurisdiction of a competent local authority para makita kung tama ba na kaso yun, siya ba talaga yung covered ng warrant na yun, at sinunod ba niya yung mga karapatang pantao po ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ginawa yun. Pero i-raise ito doon din sa Hague, Netherlands. So may posibilidad po na kung hindi ito sinunod, baka yung Hague, Netherlands naman ang mag-repatriate, mag-order mismo na ibalik dito si Presidente Rodrigo Duterte kasi hindi po sinunod yung kanilang batas. So, ang request namin sa inyo, idua natin si Presidente Rodrigo Duterte. We will pray hard for him so that his lawyers in Hague, Netherlands will be able to defend for his rights and they would be able to assert his rights in the court in Netherlands at saka ipag-pray din natin, idua din natin ang ating bansa. Kasi parang ibang-iba na ang ating bansa ngayon, no? Ibang-iba na talaga. Kaya ito lang ang ating bansa. Kailangan nating mahalin at kailangan natin na siguro ngayong eleksyon, wag na tayong magpabudol-budol pa. Suportahan natin, vote straight tayo. Anong sabi ni Tatay Digong? Yung mga senador niya dapat butuhan natin lahat. Yes! Kasi baka ang gagawin po ay sunod na naman nilang itira ay ating pinakamamahal na si Vice President Sara Duterte. Baka i-trial, ipa-impeach. Mabuti talaga na kung yung ating mga kandidato, iluklok natin silang lahat doon
kasi sila po ang magdidepensa kay Vice President Sara Duterte. Iboto din natin yung mga party list na sinabi ni Tatay Digong na bubutohan natin. Pero isa lang ha, baka bubutuhan ninyo silang lahat, ma-void yung boto nyo. Pili-pili kayo. Alam naman ninyo kung sino yung inendorso ni Tatay Digong. No? So, kailangan makapasok din sila doon sa Kongreso kay para yung TWADCOM, no? Sila na naman ang mag-iimbestiga kung anong nangyayari sa mga bilyones na nawawala sa ating bansa. Di ba tama yun? So magkaisa tayong lahat. Let us show to these people that the voice of the people is the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kabayan, si Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Ito, karating lang. Si Atty. Torion, nandiyan na rin, tsaka si Atty. Vic. Sorry. Padaanin niyo si sir. Padaanin niyo. Sir, dito na lang po, sir. Wala na. Wala, hindi tayo makaka-interview nito. Wala na. Buka. Atras. Hoy, bigyan niyo ng hangin yung dalawa, si Atty. Torion tsaka si Atty. Bico. Atras lang. Ano lang kayo? Padaanin niyo yung mga bodyguard niyo, ni Atty. Torion tsaka ni Atty. Bic. Yan, dito makita mga kababayan. Hindi na makita ng camera ko eh. Ayun na. Dito si Idol. Hoy. First TV vlog. Padaanin niyo yung mga bodyguard nung dalawa. Ayun na. Ay, mabagsakan niyo ng camera yung dalawa. Ayan, mga kababayan. Sa dami ng tao, no? Vlogger at saka media. Dito makita si Atty. Torion at si Atty. Vic Rodriguez. Ayan. Ito, yung mga kapulisan, mga kababayan, makikita po natin, no? Napakadami na. Ayan. Talagang piniikutan na itong pinaka-gate ng Villamor sa may Pasay City. Bigay kayo ng espasyo para lahat may makuha. Silang papasok yun. Ay, si Ate Jacket, si Corey na rin, moderator yan. Hindi, okay lang yan. Parang importante. Dami gano'n. Yan, mga kababayan. Hindi natin makita.